O anak, bakit na naman may pasaka sa face mo? Nakipagdyombagan ka na naman ba sa mga classmate mong warfreak? Paano ba naman kasi Tatay Becky? Sinabi nila na bakla daw ang tatay ko. Naaasar ako kaya hindi ko na napigilan na suntukin yung Ramir na yun eh. Siya ang pinakamalakas mang-asar sa akin eh. Ano ka ba naman, Liro? Di ba? Bakla naman talaga ako. Bakit ba kasi naaasar ka pa sa mga ganong comment na mga kaklase mo eh? Tingnan mo nangyari sa face mo. Baka mawala ang kagwapuhan mo niyan kakasuntok nila sa'yo. Alam mo, Liro anak, hindi ba ang sabi ko sa'yo, hindi sagot ang karasan sa lahat ng bagay? Hindi naman po ako naaasar nang sinabi nila na bakla ka tay eh. Naaasar ako nang sabihin nila na mukha ka raw tikbalang. Akalain niyo yun? Ano? Sinabi ng kaklase mo yon? Aba, saan nakatira ang Ramir na yan at talagang ipapakita ko sa kanya kung gaano kalakas sumipa ang isang tikbalang? Aba, sira ulo ang batang yun ha? Agad na pinigilan ni Liro si Becky nang magtangka itong lumabas ng bahay. Tay! Tay! Akala ko ba hindi sagot ang karasan sa lahat ng bagay? Bakit kayo ngayon ang gusto manakit at galit na galit kayo? Ay, oo nga pala anak. Ay, sorry naman. Nadala lang ako ng aking emotion. Na-carried away lang ako. Kasi naman ibang level na yung sabihan pa naman ako na mukhang tikbalang, o di ba? Pero Liro, huwag mo nalang pansinin ng mga nanunukso sa'yo ha. Ang importante, kahit Becky ang father mo, happy naman tayo, di ba? Tama ka tatay. Sorry po kung hindi ko na po talaga napigilan ang sarili ko kanina. Ayan, ganyan nga anak. Peace na lang always, okay? Oo nga pala. Maaga ako nagluto ngayon. Magbihis ka na tapos sumunod ka na sa akin sa kusina, ha? Sige po tatay, tamang-tama po. Kasi gutom na po ako eh. Pumasok si Liro sa maliit niyang kwarto para magbihis. Bata pa lang siya ay marami na ang nanunukso sa kanya dahil nga bakla ang tatay niya. Noon ay palagi siyang umiiyak, pero nang magkaisip siya ay napagtanto niya na wala siyang dapat ikahiya na bakla ang kanyang tatay. Dahil kahit mag-isa lang itong nagpalaki sa kanya, ay ipinaramdam nito sa kanya ang pagmamahal ng isang ama at ina. Ang totoo, ipinagmamalaki niya ng sobra ang kanyang tatay Becky, sapagkat sa kabila ng pagiging bakla nito at panghuhusga na nakukuha nito sa mga tao dahil sa kasiraan nito, ay naging responsable naman itong magulang para sa kanya. Matapos magpalit ng pambahay na damit, ay nagtungo na si Liro sa kusina. Nagulat siya sa nakita niya roon. May pansit, soft drinks at cake sa lamesa. Nagtataka siyang napatingin kay Becky na nakangiti ng malaki. Hala, tay! Ang daming pagkain Ano pong meron? Ay nako, nakalimutan mo na ba? Debo ko ngayon anak. Joke lang. Happy 15th birthday anak. Ikaw talaga. Palagi mo nalang kinalilimutan ang birthday mo. Hindi agad nakapagsalita si Liro. Napatitig na lang siya sa maliit na cake na kinuha ni Becky sa lamesa. Hindi niya yon inasahan. Sa buong buhay niya, noon lang siya nagkaroon ng cake sa mismong kaarawan niya. Kaya't nang bumalik ang tingin niya kay Becky, hindi niya na napigilan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Tay, maraming salamat po Pero baka malaki po ang nagastos niyo sa mga yan. Binili na lang po sana natin ng bigas. Ay nako, wag mo nang alalahanin yon. Malaki-laki ang sinahod ko ngayong linggo sa pagko-construction worker. O di ba? Araw-araw ako nagtatrabaho. Gusto ko kasi ngayong 15 ka na ay may paghandaman lang kita. Oh, nako, bakit ka nagka-cry anak? Hindi ba dapat happy ka? Masayang-masaya naman po ako ngayon Dahil ngayon lang po ako nagkaroon ng cake sa tanang buhay ko. Kaya nga Alam mo naman, hindi rich ang father mo. Saka, pasensya ka na kung maliit na cake lang ang nakayanan ko ha. Wala tayong budget sa malaking cake. Pero ang importante anak,
magkasama tayong dalawa. Sobrang saya ko po talaga ngayon, tatay. Wala na po akong mahihiling pa. Ayun, speaking of healing, hindi pwedeng wala kang wish ngayong birthday mo. Kaya mag-wish ka na, tapos i-blow mo na itong candle mo. Ibinaba muna ni Becky ang cake sa lamesa at sinindihan ang kandila na naroon gamit ang isang posporo. Muli nitong kinuha ang cake at kinantahan si Liro ng happy birthday. Pumikit si Liro, hiniling niya na sana ay habang buhay silang magkasama ng tatay niya at humaba pa ang buhay nito para kapag kaya na niya ay makabawi na siya kay Becky sa lahat ng sakripisyo nito sa kanya. Matapos yon ay hinipan na ni Liro ang kandila. O sige, tara na. Lumafang na tayo, anak. Umupo ka na. Umupo si Liro at nilagyan ni Becky ng pansit ang plato ni Liro. Hiniwa na rin ito ang cake at nagsimula na silang kumain. Habang kumakain si Liro, ay napansin niya ang pananahimik ni Becky. Panay ang tingin nito sa kanya na parang meron itong nais sabihin pero nagkakaroon ito ng pagdadalawang isip. Ay, may problema po ba? Parang meron po kayong gustong sabihin sa akin eh. Huminga ng malalim si Becky. Baka sa mukha nito ang kaba. Ibinaba nito ang tinidor at matiim itong tumingin kay Liro. Anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Alam ko, anak, pwede ka magalit sa akin. Pero siguro ito na ang oras para malaman mo ang bagay na ito. Malaki ka na. At alam ko na maiintindihan mo na mga bagay-bagay. Ano po ba yon, Tay? Ang totoo niyang kasi, Liro, anak. Hindi kita totoong anak eh. Napakunot noo si Liro at napangiti ng bahagya. Akala niya'y biro lang yun ni Becky, lalo na at kilala niya ang tatay niya na mapagbiro at masayahin. Tatay naman oh, ano po ba sinasabi niyo? Di kita naiintindihan eh. Gino-joke niyo na naman po ba ako? Anak, hindi ako nagjo-joke. Hindi Frank to. Totoong sinasabi ko sa'yo. Hindi talaga ako ang totoo mong tatay. Ang totoo niyan napulot kita nung sanggol ka pa lamang, doon sa gitna ng kagubatan. Yung gubat na nasa dulo nitong barangay natin. Napatigil si Liro. Hindi niya malaman kung paano tatanggapin ang sinabi ni Becky. Tumawa siya ng mahina, ngunit naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Tatay naman eh. Pag teleserye naman kwento niyo sa akin eh. Paanong hindi niyo ako anak? Magkamukha nga po tayo. Liro, sandali lang. Makinig ka sa akin. Hindi ko gagawing biro ang ganitong bagay. Patawarin mo ko kung ngayon ko lang nasabi sa'yo ang lahat at ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito sa'yo. Natatakot kasi ako na baka hindi mo ko maintindihan, anak. Mahal na mahal kita, Liro. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Mula nung araw na nakita kita sa kagubatan, ipinangako ko na sa sarili ko na ako na ang magiging magulang mo at aalagaan kita na para kong tunay na anak. Sa pagkakataon na yon, ay naramdaman ni Liro na seryoso nga si Becky. Hindi na napigilan ni Becky ang mapaiyak matapos ang revelasyon nito. Pero, bakit po ngayon nyo lang sinabi sa akin ito? Anak, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to eh. Pero, yun nga, natatakot akong baka masaktan ka at hindi mo pa ako maintindihan kasi masyado ka pang bata. Isa pa, naisip ko na karapatan mo nang malaman ang totoo para mas makilala mo pa ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, anak. Kasi maiintindihan kita kung sakaling magagalit ka man sa akin. Tay, hindi naman po ako galit sa inyo eh. At kahit kailan hindi po ako magagalit sa inyo. Kasi ngayon ko po na-realize kung gaano kayo kabuting tao. Sipin niyo po,
Kahit hindi niyo po ako tunay na anak, hindi ko po naramdaman na iba kayo sa akin. Kayo po ang nagpalaki sa akin, Tay. At para sa akin, kayo po ang totoo kong ama. At naman ako doon. Ay, very proud naman ako sa iyo, anak. Kasi matured ka na. Matured ka na mag-isip. Akala ko talaga magagalit ka na sa akin eh. Sabi ko, bahala na. Basta masabi ko ito sa iyo. Kasi karapatan mo malaman ang truth. At hindi ko ito maitatago sa iyo forever. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko din po ikaw, Tatay. At kahit alam ko na ang totoo, ipinapangako ko na wala pong magbabago. Pero Tay, may tanong lang po ako sa inyo. Kung hindi po ikaw ang totoong tatay ko, nasan po ang totoo kong tatay? Sino po ang totoo kong mga magulang? Sandaling natigilan si Becky sa tanong na yon ni Liro. Napainom ito ng maraming soft drinks, sabay dighay ng malakas na akala mo ay isa tong dragon na biglang bumuga ng apoy. Ang baho naman ng dighay mo, Tay. Ay, sorry. Mabaho ba, anak? Knows mo naman ako na kaaway ang toothbrush, hindi ba? O sige, mabalik tayo sa tanong mo. Mangyaring hindi ko alam kung sino at nasaan ang mga magulang mo, anak. Nung nakita kasi kita, walang ibang tao na naroon. As in, ikaw lang talaga. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na hanapin pa ang mga magulang mo. Kasi nag-focus na ako sa pag-aalaga sa'yo. Ganun po ba? Akala ko po kasi kilala niyo sila. Bakit, anak? Gusto mo ba silang hanapin at makilala? Wala namang problema sa akin kung yun ang gusto mo. Give ko sa'yo yan, anak. Wala po akong balak na makilala pa sila, Tay. Sapat ka na po sa akin na ikaw ang nanay at tatay ko. Napakasweet at bait talaga ng anak ko. Pero ang mabuti pa, tapusin na natin tong pagkain natin. Pero salamat talaga, anak, ha? At hindi ka nagalit kay Papi. Liro, feeling ko nabunutan ako ng napakalaking tinik sa aking dibdib. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Liro sa sinabing yun ni Becky. Matapos ang pagtatapat ni Becky, ay itinuloy na nila ang pagkain ng pansit at cake. Sa kabila ng nalaman ni Liro, ay mas naramdaman niya ang pagmamahal ni Becky, ang ama niyang bakla na hindi siya iniwan at handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, matapos ang huling subject ni Liro, ay lumabas na siya ng kanilang silid-aralan kasama ang matalik niyang kaibigan na si Ompong. Pauwi na sila sa kani-kanilang bahay at palagi silang sabay na naglalakad pauwi. Habang naglalakad ay nakatulala si Liro na parang wala sa kanyang sarili. Ika, parang ang tahimik mo ngayon, bro. May problema ba? Iniisip mo pa rin ba yung away niyo ni Ramir? Huwag ka mag-alala. Takot lang nun na magsumbong sa teacher natin. Kasi siya naman na nagsimula, di ba? Hindi naman si Ramir ang iniisip ko, Ompong eh. Wala naman akong pakialam sa kanya eh. Oh, anong iniisip mo? Huwag kang tatanggi. Kilala kita at alam ko kapag may problema ka. Kasi Ompong, may sinabi sa akin si Tatay Becky kahapon eh. Ang sabi niya sa akin, hindi niya ako totoong anak. Ampun lang niya ako. Ano? Ampun ka lang? Paano nangyari yun? Di ba, bata ka pa lang ay magkakilala na tayo tapos si Ma'am Becky na ang kasama mo? Kahit nga ako nagulat din eh. Akala ko pa nga nagbibiro lang siya eh. Ang sabi ni Tatay, nakita niya lang daw ako sa kagubatan at hindi niya alam kung sino nag-iwan sa akin doon. Naku, nakakagulat naman talaga yan, bro. Biruin mo, ang galing din talaga magtago ni Mang Becky ng secret, no? Naiintindihan ko naman si Tatay kung bakit hindi niya kagad sinabi sa akin. Pero alam mo, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na si Tatay Becky ang nakakita sa akin nung baby pa ako. Kasi pinalaki niya ako ng maayos at itinuring niya ako na totoo niyang anak.
Kung sa bagay. Kasi, baka kung sa iba ka napunta, pinagbili ka pa. O kaya, inalila ka. Gaya ng mga napapanood natin sa mga teleserye. Pero maiba ako, bro. Alam mo bang may natagpuan patay sa barangay namin? Hindi ko pa alam yan. Hindi naman ako nakatira sa barangay nyo eh. Ano raw ikinamatay? Hindi lang basta namatay, bro. Kundi pinatay. Grabe nga yung bangkay ng nakita ko eh. Ang daming sugat, tapos wakwakin tiyan. Tapos basta wasak na wasak siya. Tapos nagkalat yung mga lamang loob. Ang bulong-bulungan nga dun sa amin eh. Aswang daw ang pumatay dun eh. Ano ka mo? Aswang? Teka, may aswang ba rito sa atin, bro? Parang wala naman ah. Baka mabangis na hayop lang yun o di naman kaya baka adik lang yung gumawa nun. Ewan ko ah. Hindi ko rin alam kung ano ang totoo eh. Pero grabe ang takot ng mga tao. Nagpa-meeting na nga agad sina kapitan sa mga tanod eh. Alam ko, gabi-gabi na silang magro-ronda. May mga nagsabi rin kasi na may aswang silang nakikita tuwing gabi. Hindi na nagsalita si Liro. Malaki ang parte ng isip niya na hindi naniniwala na aswang ang may gawa ng pagpatay. Sa tagal na niya sa lugar nila, kahit isang beses ay wala siyang narinig na kwento ng pag-atake ng aswang. Pagliko ni Liro sa kanto kung saan maghihiwalay na sila ni Ompong ng daan, ay napansin nila ang mga tao na nagtitipon sa harapan ng malaking bahay na dati ay walang nakatira. Ompong, tingnan mo yun oh. Bakit kaya may mga tao dyan? Di ko alam bro eh. Hindi ba matagal nang walang nakatira dyan? Oo nga eh. Tara, tingnan natin. Lumapit sila sa mga tao pero hindi na nila nagawang makasingit dahil sa dami ng tao na naroon. Sumuko na sila at nagdesisyon na umuwi na lang para makapagpahinga. Pagdating ni Liro sa bahay, nadatnan niya si Becky na nagluluto sa maliit nilang kusina. O anak, nandiyan ka na pala. Sakto kasi maluluto na itong ulam natin. Ginisang corned beef na maraming patatas at sibuyas. O diba, favorite mo to. Tay, may nakita po ako maraming tao sa malaking bahay na dati pong abandonado. Ano pong nangyayari doon? Ah, yun ba? May nakatira na doon ngayon. Isang mayaman na lalaki ang bumili ng bahay. Ang pangalan si ano nga ba yun? Sir Javier. Oo nga, tama. Javier ang pangalan niya. Sir Javier? Bakit parang bigla na lang may mayamang lumipat dito sa lugar natin? Ay nako, hindi ko rin alam anak. Pero alam mo ba, na para siyang hulog ng langit dito sa San Andres. Bakit naman po, tay? Kasi, sobrang bait ni Sir Javier. Biruin mo, bago pa lang siya rito, pero grabe na siya mabigay ng bigas at mga dilata sa mga tao rito sa atin. Ito nga niluluto kong corned beef galing sa kanya to. O diba? Mahilig siyang mamigay ng ayuda. Ibig sabihin, kaya maraming tao po dun sa bahay ni Sir Javier dahil sa mga pinamimigay niya? At isa po kayo sa mga pumunta ron? Correct ka dyan anak. Yun nga lang, kailangan mo munang makinig sa parang misa niya. Nagpapalaganap siya ng mga salita ng Diyos Pero hindi na ako nakinig ng misa. Kumuha na kagad ako ng bigas at mga dilata tapos nag-escape na akis. Pastor po ba siya kaya po siya nagmimisa? Hindi lang ako sure anak. Pero feeling ko, tatakbo yun sa susunod na eleksyon. Kaya siguro namimigay siya ng tulong sa mga tao. Alam mo naman ang mga politiko, nagpapabango sa mga tao kapag malapit na ang eleksyon. Natigilan si Liro at nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi niya alam pero tila may kakaiba siyang naramdaman kay Javier. Parang may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang mali na yon. Nang sumunod na araw, nang sumapit ang break time ni Liro sa eskwelahan, ay tumambay muna sila ni Ompong sa paborito nilang tambayan. Isa yung pabilog na upuan na nasa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga.
Nasa likod yon ng isang lumang silid-aralan at walang masyadong nagpupunta roon. Habang nag-uusap sina Liro at Ompong, ay nakita nila si Ramir na papalapit. Ano na naman kaya ang gagawin ng mokong na yan? Tinan mo, oh. Hayaan na lang natin siya. Huwag nating pansinin. Nang makalapit si Ramir, ay agad nitong inumpisahan ang panunukso kay Liro. Sa una, hindi pinansin ni Liro ang mga pangaasar ni Ramir. Sanay na siya rito. Pero nang paulit-ulit na banggitin ni Ramir ang tungkol kay Becky at ang pagiging anak ng bakla ni Liro, ay doon na siya daan-daan na nakaramdam ng galit. Hindi na nakapagpigil si Liro. Tumayo siya at hinarap si Ramir. Itinulak niya ito at kahit hindi ganong kalakas ang kanyang pagkakatulak, ay tumalsik ng malayo si Ramir. Gumulong ito sa lupa at nahirapang tumayo. Nagulat si Liro at hindi makapaniwala sa nangyari. Bumakas ang takot sa mukha ni Ramir. Hindi na nito nagawang makapagsalita at dali-daling tumakbo palayo. Kahit wala na si Ramir, ay tulala pa rin si Liro. Lumapit si Ompong sa kanya na nagulat din sa nasaksiyan. Bro, ano nangyari? Paano mo nagawa yun? Yung kamay mo, biglang nagliwanag nang itulak mo si Ramir. Ha? Anong nagliwanag? Teka, wala naman ako nakitang nagliwanag ang kamay ko kanina. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit tumalsik si Ramir ng malayo, kahit hindi naman ganun kalakas ang pagkakatulak ko sa kanya. Seryoso ako, bro. Hindi kaya... Nala, may superpowers ka. Nagugulo ang tiningnan ni Liro ang kanyang mga kamay. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ni Ompong, pero may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman ng sandaling yun. Tila may enerhiya na parang gustong kumawala sa katawan niya. Nang uwian na, ay inaya ni Ompong si Liro sa tabing dagat. Ang akala niya ay magpapalipas sila ng oras doon, ngunit may ibang plano pala ang kaibigan niya. Pagdating doon, ay naghanap si Ompong ng mga bato na may katamtamang laki. Ipinatong at inihanay nito ang mga bato sa ibabaw ng nakatumbang puno ng nyog. Anong gagawin natin sa mga batong yan? Hindi ako, kundi ikaw lang. Sige bro, paggalawin mo na ang mga bato na yan. Gamitin mo ang powers mo. Anak nang, ano bang kalokohan to bro? Wala akong powers, no? Anong wala? Eh yung ginawa mo kay Ramir kanina, hindi ba powers yun? Siguro dahil lang yun sa sobrang galit ko sa kanya, kaya naging ganong kalakas ang pagtulak ko sa kanya. Hindi lang yun bro, umilaw talaga ang kamay mo. Dito natin aalamin kung bukod doon ay baka kaya mo ring magpagalaw ng mga bagay-bagay. Sige na, subukan mo lang. Ramdam ni Liro na hindi siya titigilan ni Ompong hanggat hindi niya sinusunod ang gusto nito. Kaya naisipan niyang pagbigyan na lang ang nais ng kanyang kaibigan. Huminga ng malalim si Liro at tumitig sa mga bato. Pinilit niyang mag-concentrate, ngunit kahit anong gawin niya, hindi gumalaw ang mga yon. Nakaramdam siya ng pagkadismaya nang hindi niya nagawa ang utos ni Ompong. O di ba? Di ko napagalaw kasi nga wala naman talaga akong powers. Puro ka talaga kalokohan, Ompong eh. Hindi, naniniwala ako na may kapangyarihan ka talaga. Hindi ako pwede magkamali kanina sa nakita ko. Sandali, maghahanap lang ako ng mas magaan na bagay. Luminga si Ompong sa paligid. Napakamot na lamang si Liro sa likod ng ulo dahil pakiramdam niya ay walang kwenta ang ginagawa nila ni Ompong. Nang makakita si Ompong ng maliit na lata, ay pinulot nito yon. Inalis nito ang bato sa nakatumbang puno ng nyog at ipinalit nito roon ang lata. O sige, subukan mo na ulit. Mas magaan na yan kaya siguro madali mo na yung mapapagalaw. Muling tumitig si Liro at nag-focus. Inilagay niya ang lahat ng enerhiya niya sa gitna ng mga mata niya at paulit-ulit niyang inisip na mapapagalaw niya ang lata gamit lamang ang kanyang utak. At sa isang iglap, biglang gumalaw ang lata. Tumilapon yun at dumiretso sa noo ni Ompong.
Aray ko! Aray! Sa dami ba naman ng pwedeng tamaan, bakit ako pa? Ay, sorry Umpong. Hindi ko sinasadya. Naku, may bukol ka. Ang laki. Ayos ka lang ba? Aray! Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Malayo naman sa bituka to eh. Hindi naman masakit eh. Anong hindi? Tumigil ka nga. Parang naduduling ka na nga eh. Sandali. Tingnan ko nga yung bukol mo. Lumapit si Liro kay Umpong at marahang hinawakan ang bukol sa noo nito. Nagulat si Liro nang biglang nawala ang bukol ni Umpong nang hawakan niya yon. Kinapa ni Umpong ang noo nito at namangha siya. Bro! Napawala mo yung bukol ko. May kapangyarihan ka rin na magpagaling. Ibang level na to. Tama nga hinala ko. May superpower ka nga. Oo, tama ka nga Umpong. Pero nagtataka ako kung bakit ako may ganitong kakayahan. Bakit ngayon ko lang ito natuklasan? Teka, may tinulungan ka bang matandang babae? Baka yun na nagbigay sa'yo ng kapangyarihan. Wala naman akong tinutulungan matandang babae o kahit na sino eh. Pero Umpong, kailangan nating ilihim to ah. Baka kung ano pa ang sabihin ng ibang tao kapag nalaman nila na may ganito akong kakayahan eh. Oo bro, sikreto lang natin to, promise. Hindi ko ito ipagsasabi sa kahit na kanino. Okay, tara na. Uwi na tayo at medyo dumidilim na eh. Habang naglalakad sila pa uwi, ay walang tigil sa pag-iisip si Liro. Labis siyang naguguluhan kung paano siya nagkaroon ng ganong klaseng kakayahan o kapangyarihan. Ngunit isa lang ang sigurado siya, at yun ay ang kailangan niya itong ilihim kahit pa sa tatay niya. Isang umaga, walang pasok sa school si Liro, kaya kahit sumikat na ang araw ay tulog pa rin siya. Nagising siya dahil sa ingay ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Sinubukan niyang bumalik sa pagtulog pero hindi niya na nagawa. Napilitan na lang siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Ilang araw na ang lumipas mula nang magkaroon ng sunod-sunod na patayan sa kanilang lugar. Usap-usapan ng mga kapitbahay nila na aswang daw ang salarin sa mga taong pinatay. Dahil yon sa mga bangkay na natatagpuan na halos walang dugo at ang iba'y gutay-gutay na parang nilapa ng isang mabangis na hayop. Nagtungo siya sa kusina para kumain. Habang kumakain si Liro ay lumabas si Becky sa banyo. Bagong ligo ang tatay niya. Tay, ano po yung ingay sa labas? Ay nako anak, nagkakagulo na naman ang mga tao. Mamimigay na naman kasi si Sir Javier ng bigas at dilata sa bahay niya. Talaga palang hindi pa rin siya humihinto sa pamimigay ng pagkain dito sa lugar natin ha? Saan pala ang punta mo, Tay? E di saan pa? E di sa bahay ni Sir Javier. Magmimisa daw siya ulit eh. Pagkatapos ng misa, mamimigay na naman siya ng ayuda. O diba? O di go ako. Sama ka ba anak? Ayoko, Tay. Ikaw na lang. Hindi ko alam ha, pero kahit hindi ko pa nakikita si Sir Javier, hindi po maganda ang kutob ko sa kanya eh. Hoy anak, wag kang ang OA ha. Saka, marami tayong nakukuhang bigas at dilata kapag dalawa tayong pumunta ron. Ilang araw din natin kakainin yon. Pero Tay... Ay nako, huwag ka nang maarte. Total Sabado naman ngayon eh. Wala kang pasok, di ba? O, sumama ka na lang sa akin. Sige na, go na. Tapusin mo na yung pagkain mo. Huwag ka nang maligo para makaalis na kagad tayo, ha? Alam ni Liro na wala na siyang magagawa kapag ang tatay na niya ang nagsalita. Tinapos na niya ang pagkain at mabigat ang loob na kinuha ang kanyang sombrero. Pagdating ni Liro at Becky sa harap ng malaking bahay ni Javier, ay marami na ang mga tao roon. Tila lahat ng residente ng barangay ay naroon. Napatitig si Liro sa napakalaking mansyon ni Javier. Sa maikling panahon ay napaganda kagad nito ang dating abandonadong bahay. Napansin niyang maraming tao ang pumapasok sa loob ng malaking sala na ginawa ng parang simbahan. Pumasok na rin si Liro at Becky. Sa gitna ay naroon si Javier. Matangkad at malaki ang katawan. Nakasuot yun ng puting damit
na parang pari. Tinitigan ni Liro si Javier mula sa malayo at doon niya napansin ang kwintas na suot nito. May isang pulang kristal sa gitna ng pendant na halos kasing laki ng bola ng golf. Tay, tingnan mo yung kwintas ni Sir Javier. Oo nga eh. Ang ganda-ganda ng kwintas niya, no? Siguro, mahal yun. Tay, para pong may kakaiba sa kwintas niya. Biglang bumigat ang pakiramdam ko nang makita ko yun. Ay nako, tumigil ka na nga dyan sa kakaisip mo ng kung ano-ano. Tumahimik ka na at magsisimula na ang misa ni Sir Javier. Nagsimula nang magsalita si Javier at tahimik na nakinig ang mga tao. Hindi nawala kay Liro ang kakaibang pakiramdam na dulot ng kwintas ni Javier. Habang nagbabasbas ito at sinasabing lahat ay maliligtas sa pananalig, may parte sa loob ni Liro na hindi mapakali. Matapos ang misa, pumila ang mga tao para kunin ang mga bigas at dilata na ipinamimigay ni Javier. Nasa dulo ng pila sina Liro at Becky, at habang papalapit sila sa harapan, mas lalong lumalalim ang kaba ni Liro. Pagdating nila sa unahan, doon na nakita ni Liro si Javier ng malapitan. Lalo siyang natakot nang tumingin ito sa kanya ng diretso na para bang tumatagos sa kanyang pagkatao ang mga mata nito. May kakaiba akong nararamdaman sa'yo. Anong pangalan mo, binata? Hindi agad nakasagot si Liro. Para bang natuyuan siya ng laway at nanigas ang kanyang panga. Nakatingin lang siya kay Javier. Hindi siya makagalaw habang ramdam na ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Ay, nako Sir Javier, pasensya ka na po sa anak ko ha. Mahiyain po kasi yan eh. Liro po ang pangalan niya. Liro, napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa'yo, iyo. Maraming salamat po, Sir Javier. Oh, eto na ang bigas at dilata mo. Sana'y makatulong yan sa inyo kahit paano. Bumalik ka rito uli, Liro. Wala na namang nasabi si Liro. Nang makatanggap na sila ng mga bigas at dilata, ay agad niyang hinila si Becky palayo sa lugar na yon. Tila may nagbulong sa kanya na kailangan niya ng lumayo ng mabilis mula kay Javier. Habang naglalakad sila pauwi, napansin ni Becky ang pananahimik ni Liro. Anak, bakit parang takot na takot ka yata kay Sir Javier ha? Hindi ko nga po alam, tay. Parang may kakaiba po talaga sa kanya. Yung kwintaso niya, yung mga mata niya. Hindi ko po maipaliwanag eh. Pero nakakatakot po talaga siya. Nako, kung ano-ano na namang naiisip mong bata ka, mas mabuting isipin mo na lang itong mga biyaya na natatanggap natin mula sa kanya. Tignan mo, atagal din ang mga bigas at dilata na ito ng ilang araw, hindi ba? Salamat kay Sir Javier, ganon. Ngunit hindi pa rin maalis ni Liro sa isip ang kakaibang nararamdaman niya kay Javier. Parang may kung anong misteryo ang bumabalot sa pagkatao nun. Kinagabihan, dinalaw si Liro ng isang kakaibang panaginip. Nasa gitna raw siya ng isang malawak na kagubatan. Hindi niya alam kung paano siya napunta ron, ngunit kakaibang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay isang babae na nakasuot ng puting bestida ang bigla na lamang sumulpot sa harapan niya. Maputi ang balat nito, mahaba ang buhok at nababalutan ng puting liwanag. Liro! Sino ka? Bakit mo ako kilala? Ako si Syla. Matagal na kitang binabantayan. Oras na para gisingin ang kapangyarihang natutulog sa loob mo. Kapangyarihan? Anong ibig mo sabihin? May tungkulin kang Liro. Ikaw lang ang may kakayang labanan ng mga kampon ng kadiliman. Kailangan mong tanggapin ang tadhana mo
Pero, paano? Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ang tinutukoy mo. Gagabayan ka ng oras. Hindi mo pa naiintindihan. Pero darating ang panahon na lahat ng ito'y magiging malinaw sa'yo. Pero tandaan mo, Liro, ang kapangyarihang nasa loob mo ay may dahilan. Gamitin mo lang ito sa tama para sa kabutihan ng nakararami. Biglang lumiwanag ang paligid. Pakiramdam ni Liro ay hinihigop siya ng liwanag. Hindi siya makagalaw at bago pa man siya makapagtanong ulit, tuluyan na siyang nagising mula sa kanyang panaginip. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ay tulala si Liro. Nakaabang na sa mesa ang mainit na kape at pandesal. Ngunit tila wala siyang gana na kumain. Ipinatong ni Becky sa lamesa ang bagong lutong itlog. Ipalaman mo to sa pandesal, anak, ha? O teka, abay, bakit parang wala ka sa sarili mo, ha? May iniisip ka ba? Nanaginip po kasi ako kagabi, tay, eh. Ay, ako rin. Nanaginip din ako kagabi. Isa na raw akong tunay na babae. O, di ba, bongga? Tay naman, eh. Seryoso po ako. Eh, bakit seryoso din naman ako, ha? Ay, nako. Sige na nga. Ano bang klaseng panaginip yan? Bangungot ba? Hindi naman po. Ano ho kasi, may isang babae. Ang pangalan po niya, Sayla. Biglang nasamid si Becky at muntik na nitong maitapon ang hawak na tasa ng kape. Agad nitong inayos ang kanyang sarili at tumikim. Ano ka mo? Sayla? Sayla ang pangalan niya? Opo, Sayla. Sabi niya, kailangan ko raw pong gisingin ang kapangyarihan na nasa loob ko para labanan ang mga kampo ng kadiliman. Nako, huwag mong siniseryoso ang mga panaginip, Liro. Wala namang ibig sabihin ng mga yan, eh. Kaya nga panaginip lang, hindi ba? Eh, para po kasing totoo yung panaginip ko na yun, eh. Hindi mo dapat iniintindi ang mga ganyang panaginip, Liro. Saka anong kapangyarihan ang sinasabi mo? Oh, mag-aral ka na lang na mabuti. Walang mabuting idudulot ang pag-iisip ng mga ganyang bagay. Malakas ang kutob ni Liro na hindi yun basta panaginip lang. May naramdaman siyang kakaiba sa loob niya. At kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan, alam niyang may katotohanan sa sinabi ni Sayla. Dahil totoong may mga bagay na siyang natutuklasan sa sarili niya na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang gabi, nagtungo si Liro sa peryahan sa barangay ni Naumpong. Naglaro sila ng color game at nang manalo na siya ay umuwi na siya. Habang mag-isang naglalakad ay naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Nilingon niya ang paligid ngunit wala siyang makitang ibang tao. Pagharap ni Liro ay nagulat siya nang may dalawang aswang ang nasa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga mata ng mga yon at mukhang gutom na gutom. Halos hindi siya makagalaw ng dahil sa takot. Ngunit nang bigla siyang sugurin ng isang aswang ay may kakaibang lakas ang bumalot sa kanyang katawan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, mabilis siyang nakaiwas sa atake ng unang aswang. Sumunod naman ang pangalawa, ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, biglang itinaas ni Liro ang kanyang mga kamay at isang malakas na enerhiya ang bumalot sa kanyang mga palad. Isang malakas na suntok ang pinadapo niya sa muka ng aswang na naging dahilan para tumalsik yun ng malayo. Nagulat si Liro, hindi niya inasahan na may ganun siyang lakas. Muling umatake ang isa pang aswang, ngunit mas naging mabilis si Liro. Mataas siyang tumalon at sinipa sa muka ang aswang. Gumulong yun sa lupa at halos hindi na magawang makatayo. Natakot ang dalawang aswang at mabilis na tumakas. Hindi makapaniwala si Liro sa kanyang nagawa. Mula sa isang puno ay lumabas ang isang nilalang. Muntik nang masuntok ni Liro ang nilalang, pero nang malaman niyang si Ompong yon,
ay mabilis niyang ibinaba ang kanyang kamao. Tira ka, oo. Bakit mo naman ako susuntukin, bro? Ay, sorry. Akala ko kasi aswang ka rin eh. Bro, grabe ka talaga. Idol na idol kita, bro. Nakita ko ang pakikipaglaban mo sa mga aswang. Para ka talaga superhero, bro. Sus, nambola ka pa. Nagtataka nga ako eh. Bakit bigla nagkaroon ng aswang dito sa atin? Saka, hindi ko rin alam kung saan galing yung lakas ko na yun. Hindi ba ma-obvious? May kapangyarihan ka, Liro. Gamitin mo yan. Kaya mong iligtas sa mga tao mula sa mga aswang. Tigilan si Liro. Sa sinabing yun ni Umpong, ay naalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Sayla sa kanyang panaginip. Naisip niya na baka nga meron siyang ganoong kakayahan ay dahil kailangan ng lugar nila ng isang tao na lalaban sa kampon ng mga kadiliman. Isang umaga, habang abala si Liro sa pagtitiklop ng mga damit sa sala, ay may narinig siyang pagkatok sa kanilang pintuan. Agad siyang tumayo at binuksan ang pinto na yon. Tumambad sa kanya ang isang babaeng napakaganda na may mahabang itim na buhok at maaliwalas na muka. Hindi niya alam, pero tila pamilyar sa kanya ang naturang babae. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Ikaw ba si Liro? Ako nga po. Paano niyo po ako nakilala? Sa pagkakataon na yon, ay dumating na si Becky na galing sa palengke. Napansin ni Liro ang gulat sa muka ng kanyang tatay. Ikaw? Teka, anong ginagawa mo rito? Becky, kailangan nating mag-usap. Liro, diyan ka muna sa loob ha. Mag-uusap lang kami ng bisita natin. Naguluhan si Liro pero sumunod na lang siya. Tumayo siya sa gilid ng pinto at tahimik na nagmasid habang nag-uusap sina Becky at ang babaeng hindi niya kilala sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya dinig ang usapan ng dalawa pero pansin niya na tila balisa si Becky. Hindi nagtagal, lumapit si Becky kay Liro kasama ang babae. Liro anak, may sasabihin kami sa'yo. Ang babaeng ito ay siya si Sayla. Siya ang nanay mo, Liro. As in, tunay na mother mo siya. Parang tumigil ang mundo ni Liro. Naalala niya ang panaginip niya kung saan isang babae na ang pangalan ay Sayla ang nakausap niya. Ngunit hindi niya na yun binigyan pa ng pansin dahil mas nangibabaw sa kanya ang katotohanan na sa wakas ay nasa harapan na niya ang babaeng nagluwal sa kanya sa mundo. Tay, baka po prank na naman to ah. Baka gino-joke niyo na naman po ako ah. Ano ka ba anak? Hindi. Siya talaga ang nanay mo, ang biological mother mo. Hindi na napigilan ni Liro na yakapin si Sayla. Kapwa sila napaiyak. Hinaplos ni Sayla ang likod ni Liro. Ikaw po ba talaga ang totoo kong nanay? Oo anak. Kung yung ina. Patawarin mo ko kung iniwan kita noon. Pero ngayon, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Abot langit ang saya ni Liro sapagkat pumayag si Becky na doon na manirahan si Sayla kasama nila. Isang araw, naisipan ni Liro na yayain si Sayla na maglibot sa kanilang lugar. Matapos ang kanilang tanghalian, nilapitan niya ang kanyang ina at nang sabihin niya na nais niya itong ipasyal sa San Andres, ay agad itong pumayag. Sa paglalakad ng mag-ina, ay nakita ni Liro si Javier na namimigay ng mga plastic bag na may laman na bigas. Napahinto sa paglalakad si Sayla at nakita ni Liro na matiim itong nakatingin kay Javier. Anak, sino ang lalaking yun na pinagkakaguluhan ng mga tao? Si Javier po yun, Nay.
Sabi nila mabait daw po yan kasi palaging tumutulong sa mga tao. Huwag kayong magtitiwala sa kanya, Liro. Bakit po, Nay? Kilala niyo po ba siya? Hindi sumagot si Sayla. Sa halip ay inaya siya nitong bumalik na sa bahay nila. Tila nagdahilan na lamang ito nang sabihin nito na napapagod na ito. Nagtaka si Liro kung bakit nasabi ni Sayla na huwag silang magtitiwala kay Javier. Nang lumingon si Liro kay Javier, ay nahuli niya yung nakatingin sa kanila. Isang umaga, habang nagwawalis si Liro sa harapan ng bahay, ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Naroon si Javier na may dalang mga supot ng grocery. Nakangiti ito ng malaki. Ano pong sadya niyo, Sir Javier? Ay, mangyaring nagbabaybay kasi ako. Namimigay ako ng mga grocery sa mga taga rito sa San Andres. Binigay ni Javier kay Liro ang mga grocery. Kahit mabigat ang loob niya kay Javier, ay tinanggap niya pa rin yun upang hindi yun mapahiya. Maaari ba akong pumasok sa bahay niyo? Makikiinom sana ako. Pero bago pa makapasok si Javier ay biglang lumabas si Sayla. Humarang ito sa pinto at tinitigan ng matalim si Javier. Hindi mo na kailangan pumasok, Javier. Gusto mo ng tubig, di ba? Ito ang tubig. Inabot ni Sayla ang isang baso ng tubig kay Javier. Hindi yun kinuha ni Javier. Bagkus ay bigla itong tumalikod at naglakad palayo. Nay, bakit niyo po ginawa yun? Makikiinom lang naman siya ng tubig. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magtitiwala sa lalaking yun? Ay, sandali lang. Anong kaguluhan na nangyayari dito, ha? Bakit parang galit ka yata, Sayla? Si nanay po kasi, Tay, eh. Hindi niya pinapasok dito si Sir Javier para makiinom po ng tubig. Nakakahiya po kasi binigyan po niya tayo ng grocery. Ano? Aba, bakit mo naman binasto si Sir Javier, Sayla? Paano kung hindi niya na tayo bigyan ng grocery? Eh, paano na? Ay, pambihira naman. Eh di wala lagi tayong ayuda niyan. Uminahon ka, Becky. Masyadong mataas ang emosyon mo. Ay, sorry. Ginagawa ko lang kasi yung hysterical na acting ni Maricel Soriano eh. Ginagaya ko lang ba? Bakit mo nga pala binasto si Sir Javier, Sayla? Dahil kilala ko siya. Kilala ko siya. Pero hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan natin kung sino talaga siya. Kailan pa po ang tamang oras na yun, Nay? Masamang tao po ba si Sir Javier? May alam po ba kayo tungkol sa kanya na hindi po namin alam? Marami, anak. Pero hayaan niyo muna akong hindi sabihin sa inyo ng Tatay Becky mo ang nalalaman ko kay Javier. Tinatansya ko pa mga pangyayari at mangyayari. Nais pa sanang kausapin ni Liro si Sayla, pero lumabas na ito ng bahay at naglakad palayo. Nagkatinginan naman sina Becky at sabay na kumibit balikat. Ay, alam niyo po bang sinasabi ni nanay tungkol kay Sir Javier? Abay, balay ko ba dyan sa nanay mo? Hindi ko rin alam. Hindi ko nga kilala si Sir Javier eh. Pero teka lang. Nako ha, hindi kaya ex ng mudra mo si Sir Javier tapos sinaktan siya nito? Ay Diyos ko, broken-hearted pala ang mother dear mo, Liro. Puro ka naman talaga kalokohan, Tay. Pero para kasing kilalang kilala ni nanay si Sir Javier, no? Oo nga, yan nga din ang napansin ko. Sana naman sabihin na sa atin ni Sayla kung anong nalalaman niya kay Sir Javier. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Alam nilang may malaking lihim na bumabalot kay Sayla at kay Javier. At yun ang nais malaman ni Liro. Kinagabihan, 2:00 na ng madaling araw, ngunit gising na gising pa rin si Liro. Hindi siya mapakali sa pagkakahiga. Kinakabahan siya nang hindi niya alam ang dahilan. Pakiramdam niya ay may mangyayaring masama. Maya-maya pa, napabalikwas ng bangon si Liro nang makarinig siya ng sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay.
Tila may kaguluhan na nangyayari ng sandaling yun. Sumilip si Liro sa bintana ng silid niya. Nang hilakbot siya, nang makita niya ang mga tao na hinahabol at inaatake ng mga aswang. Lalabas na sana siya ng silid niya nang makita niya si Sayla na lumabas mula sa pinto sa likod ng kanilang bahay. Halatang nagmamadali ang nanay niya na parang may importante yung gagawin. Nag-alala siya para kay Sayla dahil hindi ligtas na lumabas pa ito gayong may nangyayaring pag-atake ng mga aswang sa labas ng kanilang bahay. Sinundan niya ang nanay niya at nang sumilip siya sa pinto ay nakita niyang nagliwanag ang buong katawan ni Sayla. Tila may mga nagsasayawang alitaptap na nakapaligid dito. Ang buhok ni Sayla ay naging kulay puti. Isang espada ang biglang lumitaw sa mga kamay nito. Hindi nakapagsalita at nakagalaw si Liro sa labis na pagkabigla. Biglang tumakbo si Sayla papunta sa mga aswang. Nagmamadali namang kinuha ni Liro ang itak na nasa kusina. Lumabas si Liro ng bahay at nakita niya kung paano isa-isang inatake at pinatay ni Sayla ang mga aswang na umaatake sa mga tao. Nagulat si Liro nang biglang may humila sa braso niya. Paglingon niya ay nakita niya si Becky na nag-aalala. Diyos ko ka naman, bata ka! Anong ginagawa mo rito sa labas? Pumasok na tayo at ang daming aswang sa paligid! Nakakaloka! Tay, si nanay nakikipaglaban po sa mga aswang. Kailangan ko po siyang tulungan. Anong nakikipaglaban? Saka anong tutulungan? Hindi! Dito ka lang! Pumasok na tayo sa loob! Hindi ko po siya kayang pabayaan, Tay. Basta, kayo na lang po pumasok sa bahay. Humawala si Liro sa pagkakahawak ni Becky at mabilis na tumakbo palayo. Kahit anong tawag ni Becky ay hindi niya pinakinggan dahil ang nasa utak lamang niya ng mga sandaling yon ay ang matulungan ang kanyang ina. Huminto sandali si Liro. Luminga siya upang hanapin si Sayla. Nakita niya yon na nasa harapan ng isang malaking aswang. Sa lahat ng aswang na nakita niya ay yun na ang pinaka nakakatakot. Literal na malahalimaw ang anyo ng aswang na yon, nakaharap ng kanyang ina na si Sayla. May takot na lumukob kay Liro, kaya kahit nais niyang tulungan ang nanay niya, ay nagtago muna siya sa likod ng isang puno. Sinasabi ko na nga ba, anumang sandali ay sasalakay ka rito. Dahil alam mong nandito ako, Suliman. At alam kong hindi lang ikaw ang nandito, kundi maging ang nag-iisa mong anak, Sayla. Parehas ko kayong papatayin, pero uunahin ko ang anak mo para maramdaman mo rin kung paano mawalan ng mahal sa buhay. At sa tingin mo, ay hahayaan kong magtagumpay ka? Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Sayla. Bago nito sinugod ang aswang na tinawag nito sa pangalan na Suliman. Inatake ni Sayla si Suliman gamit ang espada, ngunit mabilis yung naiwasan ng aswang. Hindi mapakali si Liro. May parte ng utak niya ang sumisigaw na tulungan niya ang nanay niya. Hanggang sa hindi niya na mapigilan ang sarili nang makita niya na pinapalibutan ng mga aswang si Sayla. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Liro at tinaga sa batok ang isang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Sayla nang makita siya. Hindi na nito nagawang magsalita nang sugurin ito ni Suliman. Kinalmot ni Suliman sa muka si Sayla. Mabilis na nilapitan ni Liro ang kanyang ina. Hindi ka na dapat nagpunta rito, Liro. Hindi po kita pwedeng pabayaan, Nay. Tutulungan po kita na lumaban sa mga aswang. Ang mga aswang ay nagpatuloy sa pag-atake. Doon na itinuon ng mag-ina ang kanilang atensyon. Sa bawat wasiwas ni Sayla sa espada ay may isang aswang na bumabagsak. Si Liro naman ay ginawa ang lahat upang tulungan ang kanyang ina. Habang patuloy na lumalaban si Liro at Sayla, napansin ni Liro na kahit gaano kadami ang mga aswang na napapatay nila
ay mas marami pa rin ang dumarating na tila ang bilang ng mga kalaban ay walang katapusan. Hanggat nabubuhay ako, hindi niyo mauubos ang aking mga alagad. Hindi ako matatalo. Hindi mo rin maililigtas ang anak mo, Syla. Nay, parang hindi po sila nauubos. Sinasabi ko na sa'yo, umalis ka na. Tumakas ka na. Balikan mo ang tatay mo at bantayan mo siya. Hindi pinakinggan ni Liro si Syla na natili siya sa tabi ng kanyang ina. Sa isang iglap, sumugod si Suliman kay Syla. Inihanda ni Syla ang sarili sa pag-atake ni Suliman. Ngunit masyadong mabilis si Suliman, kaya nagtagumpay itong sunggaban si Syla. Tumalsik si Syla at napaupo sa lupa. Napuno ng galit ang dibdib ni Liro. Matapang niyang sinugod si Suliman. Tinaga niya ito, pero naiwasan lang nito yon. Sa tingin mo ba, mapapatay mo ako gamit ang iyong sandata? Bakit hindi mo bitiwan yan at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa akin? Sa lahat ng aswang, ikaw ang pinakamadaldal! Tinangka ni Liro na umatake ulit. Sa pagkakataon na yon, ay naramdaman niya ang paglabas ng kanyang enerhiya mula sa kanyang kaloob-looban. Pagtaga niya kay Suliman, ay tinamaan niya ito sa tagiliran. Hindi makapaniwala si Suliman nang tumingin yun sa kanya. Sunod na sumugod naman si Syla kay Suliman. Nagawa nitong itarak ang espada sa tiyan ng aswang. Napaatras si Suliman at nagtago sa mga alagad nitong aswang. Hindi pa ito tapos. Magbalik ako. At sa susunod, pareho ko kayong papatayin na mag-ina! Huwag kang tumakas, Suliman! Harapin mo kami! Ngayon na natin ito tapusin! Magkakasabay na umatras ang mga aswang kasama si Suliman. Nang mawala na ang mga yon, ay nagmamadali silang bumalik sa bahay. Nang nasa harapan na sila ng bahay, ay huminto muna sila. Humahanga ako sa tapang mo, anak. Pero hindi mo dapat inilagay ang sarili mo sa panganib. Gaya nga po na sinabi ko, Nay, hindi ko po kayang hayaang lumaban kayo na mag-isa. Pero Nay, marami po akong katanungan na kayo lang po makakasagot. At sana po, sa pagkakataon po na ito, ay hindi kayo maging madamot sa katotohanan. Nauna nang pumasok si Liro sa bahay. Sinalubong siya nang nag-aalalang si Becky. Ay Diyos ko, Liro! Ano bang naisip mo, anak, at nakipag-away ka sa mga aswang? Muntik na akong ma-heart attack ng dahil sa'yo! Tahimik na umupo si Liro sa pang-isahang upuan. Nang pumasok si Syla, ay bumalik na ito sa anyo nitong tao. Nakayuko itong umupo sa mahabang upuan. Tinabihan ito ni Becky roon. Ngayon naiintindihan ko na po kung bakit meron akong kakaibang lakas at kapangyarihan. Sa nakita ko po kanina sa inyo, Nay, mukhang sa inyo ko po yan nakuha. Tay, nakita mo rin ba nangyari? Ikaw ang makapagpapatunay na hindi normal na tao si nanay. Liro, anak, alam kong hindi tao ang iyong ina. Ano? Alam niyo po, Tay? Teka, bakit hindi niyo po sinabi kagad sa akin? Kailan niyo pa po nalaman? Anak, alam ko na mula pa nung napunta ka sa akin. Hindi ko sinabi dahil hindi pa panahon para malaman mo. Pero ngayon, na ikaw na mismo nakasight, mukhang panahon na para malaman mo ang totoo. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo, Tay. Hindi na po ako bata. Maiintindihan ko na po ang lahat. Nak, hindi totoo na natagpuan kita sa kagubatan. Yun ang kwentong sinabi ko sa'yo para hindi ka na magtanong-tanong pa sa akin ng kung ano-ano. Ang totoo, anak, bigla na lang lumitaw si Syla dito sa bahay ko. Dala ka nung sanggol ka pa. Ipinagkatiwala ka ni Syla sa akin kapalit ng mga ginto. Sinabi niyang alagaan kita at hindi ko dapat hayaan na malaman mo kung sino ka talaga hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Huminga ng malalim si Liro at tumingin kay Syla. Nangilid ang luha
ng nanay niya. Sino ka ba talaga, Nay? Ano ba talaga kayo? Liro, anak. Panahon na para malaman mo ang lahat. Hindi ako isang ordinaryong tao. Isa akong diwata. At kaya kami kapangyarihan ay dahil hindi ka isang tao, anak. Isa kang diwata, Nay. Tama ba ang narinig ko? Tama ang narinig mo, Liro. Isa akong diwata. At ang ama mo ay isang engkantado. Pero hindi lang ako basta diwata, anak. Dahil ako ang reyna ng ating kaharian. At ikaw, Liro, ikaw ay isa ring engkantado na namumuhay sa mundo ng mga tao. Anak kita at tagapagmana ka ng trono ng ating kaharian. Kaya pala may kapangyarihan ako. Pero bakit niyo lang po sinabi sa akin? Bakit niyo po kayo binigay kay Tatay Becky? Ginawa ko yun, anak, para protektahan ka. Maraming gustong pumatay sa atin, lalo na si Suliman, ang pinuno ng mga aswang. Siya ang aswang na nakalaban natin kanina. Matagal ka na niyang hinahanap dahil alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Pero kung kagaya niyo ko, bakit ngayon ko lang natuklasan na meron akong kapangyarihan? Unti-unti nang nagigising ang iyong kapangyarihan, anak. Marahil, kaya hindi agad lumabas ang kapangyarihan mo dahil dito ka lumaki sa mundo ng mga tao. Walang nagsanay sa'yo. Hindi mo na yan mapipigilan, anak. Kaya kailangan na kitang sanayin sa paggamit ng iyong mga kakayahan. Kailangan mong matutuhan kung paano magamit ang kapangyarihan mo na nasa loob ng iyong katawan. Huminga ng malalim si Liro dahil sa malinaw na ipiniliwanag ni Syla at Becky ay agad niyang naintindihan ang lahat. At sa pagkakataon na yon, alam niya na may digmaan siyang kakaharapin. Kailangan ko po bang lumaban kay Suliman? Opo, anak. Siya ang pinakamalaking panganib sa atin sa ngayon. Kaya simula bukas, sisimulan na natin ang pagsasanay mo. Kailangan mo lang matutunan kung paano kontrolin ang iyong kapangyarihan. Darating ang araw, anak, na ikaw mismo ang magiging sandata laban kay Suliman at sa kanyang mga alagad na aswang. Naiintindihan ko po kung bakit kailangan kong labanan si Suliman, Nay. Pero gusto ko po talagang malaman kung bakit niyo ako kinailangang ipamigay. Bakit ako gustong patayin ni Suliman? Noong ipinanganak kita, nagsimula na ang pag-atake ni Suliman sa ating kaharian. Nang malaman niya na isinilang kita, ay nagbanta siya na papatayin ka niya. Kaya napagdesisyonan kung daling ka sa mundo ng mga tao. Huminto nga sa pag-atake si Suliman, pero hindi ako nakakasiguro na hindi na siya muling susugod. Alam kong hindi ka magiging ligtas kung kukunin ulit kita kay Becky. Kaya mas pinili kong huwag ka na munang kunin. Pero Nay, bakit niyo ho sinasabi ngayon sa akin ng lahat ng to? Dahil ba magagamit niyo na ako panlaban kay Suliman? Hindi naman sa ganun, anak. Isa pa, dalawa tayong lalaban sa kanya. Nararamdaman ko na nandito sa lugar niyo si Suliman. Kaya nangamba ko na alam niya rin na nandito ka, Liro. Nakikihalubilo siya sa inyo na parang isang normal na tao. Si Javier, ang tumutulong sa mga tao rito. Siya si Suliman. Kaya ako sinabi sa inyo na huwag kayong magtitiwala sa kanya. Kahit anong pagtatago niya sa tunay niyang katauhan, ay makikilala ko pa rin siya. Ano ka mo? Turalo ba yung mga sinasabi mo, ha, Syla? Si Javier? Si Javier, si Suliman? Ang hari ng mga aswang? Oo, Becky. Nagpapanggap siya na isang mabuting tao para hindi siya mapaghinalaan na isa siyang pinuno ng mga aswang. Ano po ba ang dahilan
kung bakit nagkaroon ng hidwaan si Suliman at ang mga diwata. Ano po ba talaga ang nangyari? Doon na ikinuwento ni Sayla kay Liro ang dahilan kung bakit nais siyang patayin ni Suliman. Ayon kay Sayla, ay dating normal na tao si Suliman. May isang pagkakataon na nahuli ng mga tao si Sayla. Si Suliman ang tumulong kay Sayla para makatakas. Bilang ganti ay binibigyan ni Sayla ng ginto si Suliman kapag kailangan ito. Ngunit hindi na kontento si Suliman. Gusto nito ng mas marami, kaya nagsimula itong magnakaw ng ginto sa kaharian ni Sayla. Ano po ang ginawa niyo nang malaman niyo po na pinagnanakawan ka ni Suliman? Siyempre, nagalit ako, anak. Sinabihan ko siyang hindi na ako magbibigay ng kahit na ano. Simula noon, nagbago si Suliman. At sakto naman, namatay ang mga magulang niya sa isang hindi maipaliwanag na sakit. Inisip ni Suliman na ako may gawa nun sa mga magulang niya. Kahit wala naman akong kinalaman, sinisi niya ako. At mula noon, naging layunin na niya ang paghihiganti. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng diwata. Ang dami pala niyang dinadalang sama ng loob na wala naman sa hulog, ano? Nakakaloka naman ang Javier na yan. Oo, Becky. Hindi siya naniwala na wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang niya. Nagkaroon na siya ng kagustuhan na magiganti. Kinalimutan niya ang pagiging tao. Umanib si Suliman sa mga aswang. At sa paglipas ng mga taon, siya na ang naging pinuno ng mga aswang. Sandaling hindi nakapagsalita si Liro. Napagtanto niya kung gaano kalaki ang banta sa buhay na nasa harapan niya nang dahil sa pagnanais ni Suliman na makapag-iganti. Ngunit alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi harapin yon. Kailangan niyang magpakatatag, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga inosenteng buhay na maaaring madamay sa galit ni Suliman. Hindi ko hahayaan na magtagumpay si Suliman, nanay. Kung kailangan ko siyang patayin para mapigilan natin ang kasamaan niya, ay gagawin ko. Kaya nga kailangan mo nang magsimula ng pagsasanay, anak. Hindi magiging madali, pero kailangan nating magmadali. Nararamdaman ko na anumang oras ay aatake na naman si Suliman at ang kanyang mga alagad. Tumango si Liro. Sa mga sandaling yon, alam niyang handa na siyang harapin ang lahat ng pagsubok na darating. Tumayo si Liro at huminga ng malalim. Alam niyang simula na yon ng mas malaking laban. At sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, alam niyang handa na siya. Mas lalong lumakas ang loob niya na labanan si Suliman dahil alam niya na nasa likod niya si Sayla at ang kanyang tatay Becky. Nang sumunod na araw, naglalakad sina Liro at Sayla patungo sa gubat. Doon nila napiling magsanay dahil walang tao na makakakita sa kanila roon. May kabaman sa dibdib si Liro. Alam niya na kailangan niyang gawin yun upang maging malakas siya at maging handa siya kapag muli niyang hinarap si Suliman. Nang makarating sila sa isang malawak na bakanting bahagi ng gubat, ay tumigil si Sayla at tumingin kay Liro. Sa lugar na ito kita sasanayin, Liro. Dito tayo magsisimula, anak. Walang nakakaalam kung kailan muling susugod si Suliman. Kailangan nating maging handa. Tumango si Liro. Puno siya ng determinasyon. Ano pong kailangan kong gawin? Huminga ng malalim si Sayla at itinaas ang mga kamay. Naglabas ng liwanag mula sa mga palad nito. Sa sandaling yun, naramdaman ni Liro ang banayad na alon ng enerhiya mula sa kanyang ina. Ang kapangyarihang yon ay tila bumalot sa buong paligid. Bawat diwata ay may sariling lakas, Liro. Ang unang hakbang ay tuklasin mo ang sayo. Kailangan mong alalahanin ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa loob. Hindi ito'y pinipilit,
kundi hinahayaang lumabas ng kusa. Tumingin si Liro sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ilabas ang pakiramdam na inilarawan ni Sayla. Nag-concentrate siya at naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit walang anuman ang lumabas na kapangyarihan sa mga kamay niya. Bakit walang nangyayari, Nay? Parang hindi ko yata kaya. Natural lamang yan, anak. Hindi agad-agad lalabas ang lakas at tunay na kapangyarihan mo. Sanayin mo ang sarili mong mag-focus at pakinggan ang enerhiya sa loob ng iyong katawan. Ikaw ang dapat na kumontrol dito at hindi ikaw ang kokontrolin ng kapangyarihan mo. Sumubok ulit si Liro. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hinayaan niyang bumalik sa isip niya ang lahat ng naging karanasan niya mula noong malaman niyang hindi siya tao. Maging ang mga panunukso ng mga kaklase niya dahil bakla ang tatay niya ay binalikan din niya. Biglang naramdaman niyang may kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga palad. Binuksan niya ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita niya ang kaunting liwanag sa kanyang mga kamay. Labis na namangha si Liro. Nay, tingnan niyo po! Ito na po ba yun? Ito na po ba ang kapangyarihan na sinasabi niyo? Oo, anak. Tama ka. Pero hindi pa yan sapat. Ang kapangyarihan yan ay mahina pa. Kaya kailangan mo itong palakasin. Patuloy ka lang na magsanay. Araw-araw na nagtungo sa gubat si Liro kasama ni Sayla upang magsanay. Pinaghusay ni Liro ang kakayahan at kapangyarihan niya. Natuto siyang kontrolin yun at gamitin upang depensahan ang kanyang sarili. Sa bawat araw ng pagsasanay nila ay naramdaman niya na mas nagiging malakas siya at mas lumaki ang tiwala niya sa kanyang sarili. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang pagsasanay, ay umupo si Liro sa tabi ng kanyang ina. Nay, may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yun, anak? Sino po ang tatay ko? Nasaan po siya? Sandaling tumahimik si Sayla. Maya-maya pa ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito. Matagal na siyang pumanaw, Liro. Isa siyang mandirigma sa ating kaharian. Napaslang siya ni Suliman, anak, nung unang beses na umatake si Suliman sa atin. Napakasama po pala talaga ni Suliman, Nay. Mas lalo tuloy ako nagkaroon ng dahilan para tapusin na ang kasamaan niya. Nay, gustong gusto ko na po siyang patayin. Naiintindihan ko ang galit mo, anak. Ngunit tandaan mo, ang galit ay hindi magdudulot ng kabutihan sa paggamit ng iyong kapangyarihan. Kailangan mong kontrolin ito at gamitin ang iyong lakas sa tamang pamamaraan. At bilang anak kita, may isang sandata na nariyan sa loob mo. Isang sandata na siyang pinakamalakas na armas ng bawat diwata. Kagaya po ba yun ng espada na ginamit niyo nung unang beses nating nilabanan si Suliman? Oo, anak. Tama ka. Meron ka rin noon. Pero, paano ko po yun mapapalabas? Kailangan mong maabot ang rurok ng iyong kapangyarihan. Kapag nakuha mo na ang buong kontrol sa iyong lakas, husa itong lalabas mula sa loob mo. Ang sandatang yun ang magiging susi mo para talunin si Suliman. Alam ni Liro na hindi magiging madali ang proseso para mailabas niya ang sandatang tinukoy ni Sayla. Ngunit handa siyang gawin ang lahat para wakasan ang kasamaan ni Suliman. Matapos ang maikling pahinga ni Liro at Sayla, ay muli nilang itinuloy ang kanilang pagsasanay. Isang gabi, mag-isang nakaupo si Liro sa labas ng kanilang bahay. Nakatingin siya sa mga bituin. Inisip niya kung ano ang mangyayari sa sandaling muli silang magkaharap ni Suliman. Makalipas lamang ang ilang sandali, tumabi si Becky sa kanya. Liro, anak. Kumusta naman ang pagsasanay niyo ni Sayla? Ayos naman po.
Marami na po ako natutunan kay nanay. Lalo na kung paano ko kontrolin ang kapangyarihan na meron ako. Pero tay, sa totoo lang ho, natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Anak, alam kong natatakot ka. Pero gusto kong malaman mo, matagal na kitang ipinagmamalaki. Simula nang dumating ka sa buhay ko, mas lalo ko nagkaroon ng dahilan para mabuhay, anak. Kaya nga po, maswerte po ako na ikaw po nagpalaki sa akin, tay. Sa ngayon po, iniisip ko po na paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi po sapat ang kapangyarihan ko para talunin po si Suliman? Hindi ko pa rin po alam kung hanggang saan ang lakas ko, tay. Ito ang pakatatandaan mo, anak, ha? Ang lakas mo ay hindi galing sa kapangyarihan mo bilang isa kang anak ng diwata. Ang tunay na lakas mo ay nasa puso mo. Hindi mo kailangan maging perpekto o pinakamalakas para lumaban. Ang mahalaga, lumalaban ka para sa mga mahal mo sa buhay. Nag-init ang mga mata ni Liro sa narinig. Hindi niya maiwasang mapaluha. Tay, maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano ko pinapahalaga ng lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung nasan po ako ngayon. Ay nako, anak. Basta ito lang ang tatandaan mo, ha? Ako pa rin ang papi mo, ang tatay mo. Bakla man ako o hindi, mahal na mahal kita, Liro. Walang makakapantay doon. Anak, alam ko na magtatagumpay ka sa laban mo kay Suliman. Kasi walang kasamaan ang nagwawagi sa kabutihan. Niyakap ni Becky si Liro ng mahigpit. Nang dahil sa mga sinabi ni Becky, ay mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na harapin si Suliman. Isang madaling araw, ang katahimikan ay nabasag dahil sa mga sigawan ng mga tao na takot na takot. Dahil doon ay nagising si Liro. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto niya. Mula sa kwarto ni Becky ay lumabas din si Sayla. Nagkatinginan silang dalawa. Nandito na sila, anak. Kailangan na nating maganda para sa isang digmaan. Huwag ka mag-alala, Nay. Matagal ko nang hinihintay ito. Matagal na akong handa. Magkasabay na lumabas ng bahay si Liro at si Sayla. Naglalagablab ang puso ni Liro sa kagustuhan na matalo si Suliman. Nakita ni Liro ang mga taong nagkakagulo. Handa na siya sa pagkakataon na yon. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng nakakakilabot na halakhak mula sa kanilang likuran. Lumingon sila at nakita nila si Suliman. Nilinlang mo ang mga tao! Nagpakita ka ng kabutihan para hindi sila maghinala na ikaw ang dapat nilang katakutan. Pero sinisiguro namin na ngayong gabi, magwawakas na ang kasamaan mo, Suliman! Hindi porke umatras ako nung una, ay ganun ulit ang mangyayari ngayon, Liro. Kung meron mang mamamatay ngayong gabi, ay kayong dalawa yon ng nanay mo at lahat ng mga tao sa lugar na ito. Hindi ka magwawagi, Suliman! Itinaas ni Sayla ang dalawang kamay at may nakakasilaw na liwanag na lumabas sa katawan nito. Nang mawala ang liwanag, ay may hawak ng espada si Sayla at nag-anyong diwata na ito. Agad na umatake ang mga alagad ni Suliman kina Liro at Sayla. Nagsimula ang isang matinding labanan. Si Sayla ang humarap sa mga aswang, habang si Liro naman kay Suliman. Nagngingit-ngit si Suliman at ngumisi ng malaki. Nilapitan nito si Liro. Ako ang harapin mo, Suliman! Nakakainsulto naman. Isang mahinang kagaya mo ang lalaban sa akin? Nasaan na mga diwata na alagad ng iyong ina, Liro? Tawagin niyo sila para maging sila ay maubos ko na rin. Hindi na namin sila kailangan dahil kayang-kaya namin kayo ng aking ina.
Mabilis na umatake si Suliman at nagsimula ang isang makapigil hininga na laban. Sinubukan ni Liro na ibigay ang lahat ng kanyang lakas, ngunit tila mas malakas at mas mabilis si Suliman kumpara sa kanya. Napuruan si Liro ng isang malakas na suntok mula kay Suliman. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa. Hindi pa roon nagtapos ang pag-atake ni Suliman. Kinalmot nito si Liro sa dibdib. Tumalon ang pinuno ng mga aswang palayo kay Liro at malakas na tumawa. Hindi ka sapat para sa akin, Liro. Sayang ka. May dugo ka ng isang diwata, pero wala kang kwenta. Masyado pang maaga para magsalita ka ng ganyan, Suliman. Duguan na tumayo si Liro. Nakita niya ang mga tao sa baryo, kasama si Becky na takot na nanonood sa laban mula sa hindi kalayuan. Sa puntong yun, tila nawawala na ang pag-asa ni Liro. Muling umatake si Suliman. Natigilan si Liro nang makita niya na balak nitong sunggaban siya sa liig. Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, ay biglang humarang si Becky sa pagitan ni Liro at ni Suliman. Bago pa man maitulak ni Liro palayo si Becky, ay kinagat na ito ni Suliman sa liig. Natigalgal si Liro nang duguang bumagsak sa lupa si Becky. Nanginginig sa labis na puot ang buo niyang katawan. Ang lahat ng sakit, takot at galit ay pumaloob sa puso ni Liro na parang isang nag-aapoy na lakas. Papatayin kita! Suliman! Ganyan nga, Liro. Magalit ka! Ibuhos mo ang galit mo! May kakaibang init na naramdaman si Liro mula sa kanyang mga kamay. Isang matinding liwanag ang lumabas sa kanyang mga palad, at mula roon ay sumibol ang isang gintong espada. Mahigpit na hinawakan ni Liro ang espada habang nagliliyab ang puso niya sa galit. Nakakalokong ngumiti si Suliman, ngunit ang ngiting yon ay nawala nang magsimulang umatake si Liro. Ang lakas ni Liro ay biglang tumaas. Pursigido na siyang wakasan ang buhay ni Suliman, gaya ng ginawa nito sa kanyang tatay-tatayan. Ang bawat pag-atake ni Liro gamit ang espada ay bumabaon at humihiwa sa iba't ibang parte ng katawan ni Suliman. Ngunit mabilis na naghihilom ang mga sugat ni Suliman, kaya napagtanto ni Liro na kailangan niyang malaman kung ano ang kahinaan ng pinuno ng mga aswang. Malakas na sumigaw si Liro, at nang akmang ihahampas niya ang espada kay Suliman, ay nagawa nitong pigilan yon. Inipit ni Suliman ang talim ng espada sa pagitan ng mga palad nito at nagtama ang kanilang mga mata. Pinatay ng nanay mo ang mga magulang ko. Nangyayari ang kaguluhan na ito nang dahil sa kanya. Wala siyang kinalaman sa bagay na yon. Itong paghihiganti mo, wala itong kwenta. Dahil naghihiganti ka sa nilalang na walang ginawang masama sa'yo. Kasinungalingan! Kung yan ang pinaniniwalaan mo, wala na akong magagawa. Tatapusin na kita, Suliman! Naniniwala ka talaga na matatalo mo ko? Ako ang pinakamalakas na nilalang sa mundong ito! Biglang sumigaw si Sayla mula sa likod ni Liro habang patuloy na nililigtas ang mga tao mula sa mga natitirang aswang. Liro, anak! Kailangan mo masira ang kwintas si Suliman! Doon ang gagaling ang kapangyarihan niya! Napatingin si Liro sa suot na kwintas ni Suliman. Malakas niyang sinipa si Suliman sa tiyan. Napaatras naman ang pinuno ng mga aswang at nabitiwan nito ang talim ng espada ni Liro. Mabilis na itinarak ni Liro ang espada sa tiyan ni Suliman at agad din niya iyong hinugot. Nakita ni Liro ang gulat sa mukha ni Suliman nang magsimula siyang umatake ng mas mabilis. Nanlilisik ang mga mata ni Liro habang tinitingnan ang kwintas na kumikislap sa leeg ni Suliman. Nandoon ang kanyang atensyon. Muli, umatake si Liro, ngunit sa pagkakataong yun ay mas binilisan pa niya. Ginamit ni Liro ang natitira niyang lakas hanggang sa nakita niya na bumaba ang depensa ni Suliman na kanina pa niya hinihintay.
Malakas niyang itinarak ang espada sa kwintas ni Suliman. Nabasag ang kwintas at kumalat sa kung saan-saan ang mga piraso nun, habang ang talim naman ng espada ay dumiretso sa pagbaon sa dibdib ng pinuno ng mga aswang at tumagos yun hanggang sa likod nito. Matapos yun ay hinugot na ni Liro ang espada at mabilis yung naglaho sa kanyang kamay. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Suliman. Napaluhod ito sa lupa. Kita sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa pagkatalo nito. Nagimbal si Liro nang unti-unting bumalik sa pagiging tao si Suliman. Ngunit hindi pa roon natapos ang pagbabagong anyo nito dahil ang dating matipunong katawan ni Suliman ay naglaho na rin. Naging isa itong matandang payat at kulubot ang balat. Padapa itong bumagsak sa lupa. Nang makita ng mga tao ang nangyari kay Suliman, ay sumugod ang mga yon. Galit at takot ang nagtulak sa mga yon upang pagtulong-tulungan na saktan si Suliman. Hinampas nila si Suliman ng mga pamalo, bato at anumang hawak nila hanggang sa tuluyan na ito namatay. Habang ang mga natirang aswang ay isa-isang bumagsak at naglaho, hindi nag-iwan ng bakas ang mga yon. Lumapit si Sayla kay Liro at niyakap siya ng mahigpit. Hindi magawang maging masaya ni Liro sa tagumpay na yon dahil sa pagkawala ni Becky. Pagkatapos ng laban, agad na nilapitan ni Liro si Becky na nakahandusay pa rin sa lupa. Lumuhod siya sa tabi nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubukang gamutin ang mga sugat ni Becky gamit ang kanyang natitirang kapangyarihan. Anak, itigil mo na yan. Hindi ho. Bubuhayin ko si tatay. Hindi siya pwedeng mamatay eh. Bubuhayin ko po siya. Liro, kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo para buhayin siya, ikaw ang manghihina. Maaaring ikamatay mo ito. Napaiyak si Liro. Niyakap niya si Becky. Habang yakap niya ang kanyang tatay, ay bigla itong gumalaw. Nang tingnan ni Liro ang mukha ni Becky, ay nakangiti yun sa kanya kahit bakas sa mukha nito ang sakit. Tay? Tay, buhay ka? Oo naman. Nagpatay-patayan lang ako, no? Para magalit ka at lumabas ang rurok ng kapangyarihan mo. Ikaw talaga, tay eh. Puro ka talaga kalokohan eh. Akala ko iniwan mo na ako. Nakakasar ka naman, tay. Ay nako, mamaya ka na maglitanya, Liro, ha? Dalhin niyo na ako sa ospital at baka mategi na talaga ako. Ang dami ng dugong nawawala sa akin, oh. O, tignan mo, nangihina na ako. Humingi si Liro ng tulong sa mga tao para madala kagad sa ospital si Becky. Maya-maya pa ay isang tricycle ang dumating at doon nila isinakay si Becky. Habang papunta sila sa tricycle, ay hindi binibitawan ni Liro ang kamay ni Becky. Panay ang dasal niya na sana ay makaligtas ang kanyang tatay. Makalipas ang ilang araw sa ospital, ay unti-unti namang bumuti ang kalagayan ni Becky. Nang tuluyan na itong gumalik, ay inuwi na nila ito sa bahay nila. Sa pagkakataon na yon, ay tuluyan nang nanumbalik ang kapayapaan sa San Andres. Ang banta ng aswang ay naglaho na kasabay ng pagkamatay ni Suliman. Isang gabi, pumasok si Sayla sa silid ni Liro upang kausapin siya tungkol sa isang importanteng bagay. Liro, anak, ngayong tapos na ang lahat, gusto mo bang sumama sa aking kaharian? Doon, magiging mas ligtas ka at mapapadali ang paghasa ng kapangyarihan mo. Sandaling natahimik si Liro. Tumingin siya sa malayo. Iniisip ang kanyang naging buhay, ang mga alaala kasama si Becky at mga kaibigan na muling bumalik sa kanyang isipan. Patawarin niyo po ako, Nay. Pero, nandito na po sa mundong to ang buhay ko. Hindi ko po kayang iwanan si Tatay Becky.
Naiintindihan ko, anak. Bagamat nais kong makasama ka sa ating kaharian, mas mahalaga para sa akin na igalang kung ano man ang desisyon mo. Basta tatandaan mo palagi, anak. Lagi lang ako nandito, nakabantay sa'yo. Nais ko mang manatili rito kasama ka, pero may mga responsibilidad akong kailangan tuparin sa kaharian natin bilang isang reyna. Huwag mong kalilimutan, anak, na ipinagmamalaki kita at mahal na mahal kita, anak ko. Nagpalitan sila ng mga ngiti at mahigpit silang nagyakap. Sa gabing yun ay umalis na si Sayla. Malungkot man si Liro na hindi niya na ito araw-araw nakasama, ay naniniwala siya na palagi itong nasa paligid, nakamasid sa kanya at binabantayan siya gaya ng sinabi nito. Makalipas ang ilang araw, nilisan ni Liro at Becky ang San Andres. Hindi na nila kinaya ang labis na atensyon na ibinigay ng mga tao sa kanila. Nagtungo sila sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanila. Isang maliit na bahay sa gilid ng bukirin ang kanilang naging bagong tahanan. Paminsan-minsan, dumadalaw si Sayla kina Liro at Becky. Ngunit kahit wala na si Suliman, alam ni Liro na anumang oras ay maaaring may panganib na namang dumating. At sa pagkakataon na yun, ay hindi na siya takot. Kahit anong oras ay handa si Liro na muling makipaglaban kapag umatake muli ang puwersa ng kadiliman.